Nash unlawfully entered my own house. It's not a room po, it's my own house. Baril na ginamit sa school shooting sa Tacloban City, pwersahan umanong kinuha ng mga bata ayon sa pulis na may-ari. Pinaghihinala ang adult groomer. Iniutos umanong burahin ang account at ebidensya. Aming requirement do sa permit, ang parameters hanggang mamaya lang. Kung kailangan i-extend, nakita namin na kaya nilang i-hold yung tao nila at susunod sa parameters, pwedeng i-extend natin upon request. Hiling na permit ng isang religious group para muling makapagsagawa ng rally hanggang Biyernes, hindi pa inaaprubahan ng Quezon City Department of Public Orders and Safety. Mga itinakdang panuntunan, kailangan munang masunod. Ito po ay nakarating na. At kung ito man ay isang chismis, isang pananakot, hindi naman po ito isa sa baliwala lamang ng mga otoridad natin. Umano'y banta ng paglusob sa palasyo at iba pang tanggapan ng gobyerno, hindi binabaliwala ng palasyo. Malacanang umapela sa mga ralista sa EDSA na mag-ingat at huwag paggamit sa anumang planong destabilisasyon. Sa aking paniwala ay handang-handa sila na umarap dito sa trial at maglatag ng ebidensya. Napakahalaga na maintindihan, marinig ng ating mga kababayan kung ano itong mga ebidensya nito. Ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte nakahanda na para ipresenta ng prosekusyon sa July 6 impeachment trial. Unang-una yung nangyari sa Muntinlupa, kung ikaw yung driver ng public utility, hawak mo yung mga pasahero mo, pananagutan mo sila eh. Super! May pananagutan sa nabugbog na pasahero sa loob ng jeep sa Muntinlupa City ayon sa Land Transportation Office. Kaalaman ng mga tsuper sa tamang pagtugon sa tensyon sa loob ng jeep, panawagan ng isang ahensya. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio at una sa ating mga balita. Humarap sa Senado ngayong araw ang tiyahing pulis ng isa sa mga batang namaril sa isang eskwelahan sa Tacloban City. Detalye nito kung paano napunta sa pamangkin ng kanyang service firearm. Nabunyag din sa pagdinig na may isang tinatawag na groomer o nang uudyok sa mga ito na umiimpluwensya na gumawa ng masasamang bagay. Ito ang balita ni Jed Meresina. Nash unlawfully entered my own house. It's not a room po, it's my own house. Pwersahang pinasok ni alias Nash ang bahay ng tiyahing pulis para kunin ang baril na kanyang ginamit sa shooting incident sa San Jose National High School noong June 22. Sa pagharap ni Police Staff Sergeant Arle Ray Paciencia sa Senate hearing ngayong araw, ikinuwento niya kung paano napasa kamay ng menor de edad na pamangkin ang kanyang baril. He forcibly damaged my locker. It was locked. And my house was locked as well, and my firearm was inside a gun box. The locker was as well locked po, and I am only the one who had possession of the keys to my house. Inamin din ni Sergeant Paciencia na sa plastic locker lang nakalagay ang kanyang service firearm at hindi sa isang safety vault. Yung standard po is yung safety vault, but it was in good faith, ma'am, that I believe it was safe at that time. Since I'm only the one staying in my own house, I have only one locker in my room. And siguro naghanap siya kung saan ko pwede matagoan. Yun lang po ang area na may lock po. Totoo rin aniya ang mga lumabas na impormasyon na minsan na niyang isinama sa firing range si alias Nash bago pa man nangyari ang pamamaril. I only bring him once. He
usually told me that he wanted to be a police officer like me. He looked up on me and he was asking if I could bring him sa firing range. Nauna nang sinabi ni Police Regional Office 8 Director Police Brigadier General Jason Capoy na inilis na sa pwesto si Sergeant Paciencia at agad sumailalim sa administrative investigation matapos ang insidente. Samantala inihayag din ng police officials sa motu proprio inquiry ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality ngayong araw na ang baril na ginamit naman ng 15 taong gulang na bata o ang isa pang suspect sa pamamaril ay pagmamay-ari naman ng kanyang lolo. Bukod dito, natuklasan din sa paunang investigasyon ni na Senator Risa Ontiveros na isang adult groomer ang nag-utos umano sa mga menor de edad na suspect na burahin ang kanyang mga social media account at sirain ang mga ebidensya matapos ang insidente ng pamamaril sa eskwelahan sa Tacloban City na nagresulta sa pagkasawi ng 3 estudyante at ikinasugat ng 20 iba pa. Pagkatapos ng barilan, nagpost ng comments sa page na ito ang tila mga miyembro ng parehong grupo. Makikita ang sinasabi ng mga miyembro ng grupo na sumusuporta sa ginagawa niya. Sa comment ng isang Sedik Riazanov, sinabi, na-edit na kita boy sa TikTok. Make sure na delete mo ang Discord, Reddit, Telegram para walang evidence mahanap. Itong Sedik Riazanov rin ang pinaghihinalaang adult groomer ng mga batang ito. Aktibo sa online platform ang mga account ng mga batang suspect at ang tinatawag na groomer bago tuluyang i-deactivate kaya't patunay ito na mga totoong tao ang nasa likod ng mga nabanggit na account. Dahil dito, binigyang diin ng chairperson ng komite na ang mga natuklasang ito ay itinuturing pa lamang na lead sa ngayon at ipinasa na nila ang kompletong detalye sa National Bureau of Investigation o NBI para sa masusing pagpapatibay at investigasyon. Jedne Resina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Samantala nananawagan si Jeneline Badoria, ang ina na isa sa mga nabaril na estudyante sa San Jose National High School sa Tacloban City na ibaba na ang age of criminal liability sa bansa. Kaugnay ito ng paniniwala ng isa sa mga suspect na nagsabi umano na wala itong criminal liability dahil sa siya ay menor de edad. Sa pagdinig, nabigyan ng pagkakataong makapagpahayag si Ginang Badoria sa pamamagitan ng teleconferencing. Gusto ko lang sabihin na kung pwede, pababaan yung edad. Pwede nang makasuhan. Kasi sabi niya nung yung nakabaril sa anak ko, wala daw crime liability. Makatatanggap naman ng tulong pinansyal mula sa tanggapan ng Pangulo ang mga kaanak ng 3 estudyante na nasawi sa pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Bukod sa kanila, mayroon din financial aid na ipagkakaloob sa mga nasugatang mag-aaral. Ayon kay Palace Press Officer, Undersecretary Claire Castro, iba pa ito sa naunang tulong na ipinaabot ng Department of Social Welfare and Development at Department of Education. Ayon sa tanggapan ng Pangulo, makakatanggap ng tig 150,000 pesos ang pamilya ng 3 nasawing estudyante at tig 50,000 pesos naman para sa 18 estudyanteng sugatan sa pamamaril. Sa ibang balita, kumalat sa social media kahapon ang mga video at larawan ng umano'y ginagawang pagharang sa ilang mga sasakyan na papunta sa anti-corruption rally ng isang religious group, partikular sa EDSA. Subalit ayon sa Philippine National Police o PNP, matagal na nilang ipinatutupad ang border checkpoint papasok sa Metro Manila. Ito ang balita ni Lea Ilagan.
Just so happened siguro that they had a gathering yesterday na napapansin nila ito. But this is regularly done by the Philippine National Police to ensure the safety and the peace and order in the metropolis, dito po sa Metro Manila. Normal na operasyon ng Philippine National Police ang pagsasagawa ng checkpoint at border patrol papasok sa Metro Manila. Ito ang iginiit ni PNP Public Information Office Acting Chief Police Colonel Allen Reyco. Kasunod ng impormasyon na hinarang ng mga pulis ang mga miyembro ng religious group na sasama sa protesta kahapon. We normally and we regularly conduct yung mga checkpoints sa ating mga borders. This is not specifically to prevent anybody from coming to Metro Manila, pero yung ating po is to safety. Always, ang safety po ng public ang ating tinitignan. So we are filtering, normal naman po itong ginagawa. Kinumpirma din ni Colonel Co na nabigyan na ng permit hanggang alas 8 ng gabi ang grupo para magsagawa ng kilos protesta ngayong araw. Pinayagan din umano ang mga ito na maghakot ng hanggang 100,000 protesters. Late in the afternoon, ay nag-apply po sila and it was granted early in the evening po ng Quezon City Government for today's activity or gathering. Samantala, pinag-aaralan pa ng PNP kung sasampahan ng kaso ang mga organizers ng kilos protesta. Ito'y dahil sa kawalan ng permit para magtipon sa EDSA kahapon kung saan 7 pulis ang nasugatan at 3 naman sa mga protesters ang inaresto. They were released for further investigation with no prejudice po for filing of cases against them later on if the evidence so warrants. Yung isa po, yung driver na naintindihan ng yung mismong naipit nating kapulisan ay naintindihan niyang gumagawa lamang ng trabaho, pinatawad na po siya. Sinabi naman ni National Capital Region Police Office spokesperson Police Major Hazel Asilo na bine-verify na nila ang pagkakakilanlan ng rallyistang nanapak ng pulis. Gayun din ang 2 pang naging sanhi ng komosyon sa EDSA kahapon. Yun naman pong nanapak is ina-identify pa po ng ating police kung yun po talaga yung nanapak sa kanya. So at chine-check pa po natin yung mga available na CCTV, and then yun naman pong 2 nag-cause po ng tulakan ng gulo is chine-check pa rin po natin kasi kung anong grupo talaga po sila kabilang, kasi ang pangit naman po kung ma-identify natin sila sa grupong ito kung hindi naman po sila members or hindi po talaga sila kasama dun sa mga nagpo-protesta dito kahapon. Leia Ilagan, UNTV, News and the Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inisyuhan na ng show cause order ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang mga operator ng 34 na pampublikong sasakyan na hindi bumiyahe at sa halip ay namataang nakikiisa sa rally sa EDSA ngayong araw. Kabilang dito ang mga unit ng Bus at UV Express. Ayon sa LTFRB, paglabag sa kanilang memorandum circular ang hindi nila pamamasada na nakakaapekto sa biyahe ng mga pasahero. Itinakda ng LTFRB sa July 9 ang pagdinig sa mga inisyong show cause order. Humihingi ng permit para sa 4 pang araw na kilos protesta ang religious group na organizers sa White Plains sa Quezon City. Pero ayon sa lokal na pamahalaan, pang 1 araw lang muna ang permit na kanilang ibinigay. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale live. Ryan, anong mga kondisyon ang hinihingi ng LGU para mapagbigyan pa ng ilang araw na extension ang rally dyan? June, ilan sa mga inihiling na kondisyon ng LGU ay sa White Plains lamang isasagawa itong pagtitipon. Hindi pwede sa southbound ng EDSA dahil hindi na ito sakop ng permit dahil ito ay bahagi na ng Mandaluyong. Hindi rin pwedeng pumarada ang mag-rally sa kahabaan ng EDSA. Hanggang sa araw ng Biyernes ang hinihinging permiso ng isang religious group para makapagsagawa ng rally sa People Power Monument sa Quezon City. Ngunit 1 araw lang muna ang pinahihintulutan ng Department of Public Order and Safety na o DPOS ng Quezon City. Ayon kay Almo San Diego, Department Head ng DPOS, oobserbahan pa nila kung susunod ang grupo sa itinakdang pamantayan.
aming requirement do sa permit, ang parameters, hanggang mamaya lang. Kung kailangan i-extend, nakita namin na kaya nilang i-hold yung tao nila at susunod sa parameters, pwedeng i-extend natin upon request. Kabilang nga sa mga napag-usapan ay dapat sa white plains lamang isasagawa ang programa. Hindi nila dapat okupahin at harangin ng EDSA ng kanilang mga sasakyan. Na kapag hindi sila susunod sa napag-usapan, posibleng hindi payagan ng LGU ang kanilang permit sa mga susunod na araw. Malalaman natin maghapon kasi pag maganda naman at peaceful, kaya rin namin, walang reason para hindi grant yung extension. Yun ang request, pero kami, ang granted, isa lang. A day at a time, kung talagang kailangan extend, so di-extend natin. Makikita natin yung conduct ng rally nila. Pag magulo naman, bakit ko bibigyan ng permit? Hindi ba unfair naman doon sa iba na sumusunod sa amin? Yung target ng grupo ang 100,000 crowd at tuloy-tuloy sana ang kanilang programa hanggang GMS. Pero sabi ng LGU, hindi nila ito kakayanin kaya mula alas 8 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi lamang ang pinayagang oras sa kanila. Yung hiningi nila is 3 days. Tingin ko, hindi namin maibibigay ng dire-diretso o open-ended yung permit. Titingnan namin kung maganda yung progress ng rally na ngayon. Kung tingin ko kaya pa namin na i-secure, i-extend natin kung kailangan. Kasi pag sobra naman ang damit, medyo may problema na sa security tsaka public safety. That's the reason na dapat putulin na muna natin tapos ituloy na lang kinabukasan. Hindi pwedeng tuloy-tuloy. Samantala, June, kaninang hapon nagsimula ng mag-clearing ang MMDA at PNP sa kahabaan ng EDSA. Maraming mga motor at sasakyan ang nakatak. Sabi ng PNP, wala silang pinipili. Sa katunayan, may kawani ng PNP ang nahatak din ang kanilang motor. Sapat na anya ang pataan na ibinigay sa kanila dahil mula umaga ay nag-aanunsyo na sila. Ngayon, June, as of 3:45 p.m., nasa 6,000 ang crowd estimate ng PNP na sumali dito sa rally dito sa People Power Monument. At yan muna ang latest mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, June. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Samantala, batid ni Ombudsman Crispin Remulla ang mga nangyayaring kilos protesta kasunod ng anunsyo ng napipintong pagkakaso kay Senator Rodante Marcoleta. Debensa ng Ombudsman, walang pinupuntiriyang individual ang kanyang tanggapan. Ito ang balita ni Evan Alvarez. And of course, our friends from the INC are the ones who instigated it. Due to a feeling that they have that Rodante Marcoleta was being singled out among other people. And we all know that that is not true. Wala umanong katotohanan ang mga alegasyon kay Ombudsman Crispin Remulla na pinupuntirya nito ngayon si Senator Rodante Marcoleta. Sa talumpati nito sa harapan ng mga piskal ng tanggapan, nagbigay ito ng pahayag sa kilos protestang nangyayari sa EDSA matapos niyang i-anunsyong maaaring makasuhan na ngayong linggo sa Sandigan Bayan ang mambabatas. Nilinaw nito na hindi niya personal na ipinag-utos na magsagawa ng investigasyon laban dito. And I never instructed anybody to conduct an investigation. It was brought up by, I don't know what team, and the work was good. So I said, we will find a case. Tama naman, di ba? I mean, when the evidence presents itself in front of you, you might as well bring it to court. Lalo-lalo na, ito yung example na gusto ng tao. Unang nagsagawa ng motu proprio investigation ang Commission on Elections para sa 75 million pesos na undeclared campaign funds ni Senator Marcoleta, ngunit walang nahanap na sapat na batayan para sampahan ng election offense. Pero pagdating sa ombudsman, lumalabas na dahil kongresista pa ito nang nangyari ang bigayan ng pera, ang pagtanggap ng ganitong kalaking halaga ay maituturing na bribery at labag sa plunder law dahil lagpas sa threshold na 50 million pesos. Ayon kay Remulla, dumaan sa regular na proseso ang reklamo at may sapat na mga ebidensya para maghain ng formal na mga kaso sa hukuman. Ito yung example na gusto ng tao.
mataas man o mababa, patamaan sa atin pag mali ang ginawa. Yun ang ating katungkulan na pinapanagutan at sinumpaan. Bukod kay Senator Marcoleta, iba pang matataas na opisyal ng gobyerno ang iniimbestigahan na rin ng Office of the Ombudsman. Una nang inilantad na nasa preliminary investigation na ang mga reklamo laban kay dating House Speaker Martin Romualdez, habang ilan pang mga kongresista ang laman rin ng investigasyon dahil sa conflict of interest matapos mapag-alamang nagsisilbi rin umanong mga kontraktor. Hinimok naman ni Ombudsman Remulla ang mga investigador ng kanyang opisina na manatiling tapat, propesyonal at nakabatay sa ebidensya sa pagsasagawa ng trabaho bilang bahagi ng pagpapatibay ng pananagutan at integridad na naturang independent body. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Handang magpresenta ng ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte ang House Prosecution Team. Inaasahan naman impeachment spokesperson at advisor Congressman Robert Ace Barbers na uunahin muna ng Senate Impeachment Court sa July 6 ang pagresolba sa mga nakahaing manifestasyon sa kaso. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Sa aking paniwala ay handang-handa sila na umarap dito sa trial at maglatag ng ebidensya. Napakahalaga na maintindihan, marinig ng ating mga kababayan kung ano itong mga ebidensya nito. Mock trials at iba pang preparasyon ang ginagawa ng House Prosecution Team sa mga nalalabing araw bago ang paglilitis kay Vice President Sara Duterte sa July 6, 2026. Ayon kay House Impeachment Trial spokesperson at advisor Robert Ace Barbers, handa na sa pagpresenta ng ebidensya ang House Prosecution Panel members laban sa Vice Presidente. Unang ihaharap ang mga testigo at ebidensya ng prosekusyon sa Article of Impeachment na matinding pagbabanta at inciting to sedition. Naganda po sila, nagkakaroon po ng mock trials, nagkakaroon po ng palitan ng mga exchanges of opinions, of course legal, no? Pero naniniwala si Barbers, uunahin munang resolbahin ng impeachment court sa Lunes, July 6 ang mga nakahaing manifestation. Kabilang narito ang hiling ng prosekusyon na desisyonan kung anong gagawin sa ebidensyang unsealed box ng Bureau of Internal Revenue na naglalaman umano ng tax records ni VP Duterte. Gayon din ang request na pahintulutan ng public at private prosecutors sa pagpresenta at examine sa mga testigo. Maging ang iba pang issue gaya ng uupong presiding officer ng impeachment court. Siyempre, hindi maiiwasan na maraming motions, objections, and procedural questions that will come out when the trial starts. No? And only the impeachment court will be able to resolve these issues. No? Isa ngang mabigat na issue na dapat talakayan on the first day of trial kung sino yung magpe-preside, di ba? So napaka-importante no. So and this is what the panel expects on the first day of trial on July 6. Muli namang iginiit ni Lanao del Sur 1st District Representative Sia Alonto Adjong, isa ring House Impeachment Trial spokesperson, dapat dumalo sa paglilitis ang respondent na si VP Duterte. Anya, ito na ang pagkakataong patunayan sa publikong hindi ito guilty sa mga aligasyon laban sa kanya. Mayroon namang hanggang araw ng Huwebes, July 2 ang prosekusyon para maisumite ang komento nito sa pre-trial order ng impeachment court. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inabangan na ang isang itinuturing na makasaysayang paglilitis sa Vice Presidente ng bansa na si Vice President Sara Duterte sa pangunguna ng Senate Impeachment Court sa Lunes. Ano-ano ba ang inaasahang mangyayari sa unang araw ng impeachment trial? Ito ang balita ni Dante Amento. Sa unang araw ng isang impeachment trial, siyempre present ang lahat ng parties. No? Inaasahang dadalo lahat ng panig sa unang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Lunes, July 6. Ang mga prosecutor mula sa Kamara, kasama ang mga private prosecutor at ang defense team o mga abogado ng pangalawang Pangulo. Ayon kay Dean Tranquil Salvador III,
miyembro ng defense team noon sa impeachment case ni dating Chief Justice Renato Corona, formal na sisimulan ang paglilitis ng presiding officer. Ito ay sa pamamagitan ng pag-call to order at pagdedeklara sa simula ng impeachment. Ang pinakakritikal o mahalagaan niya na bahagi ng unang araw ay ang opening statements o opening arguments. Bibigyan muna ng pagkakataon ang prosecution na ilahad ang kanilang panig na susundan naman ng opening statement ng defense. Ang mga pahayag na ito ay magsisilbing sneak peek o gabay kung paano ipipresenta ng bawat panig ang kanilang kaso. Yung opening statements na sinasabi ng bawat bahagi. So ang prosecution bibigyan ng pagkakataon na magbigay ng opening statement. Tapos kadalasan mga dalawang tao sa kanila yan. Or probably gusto nila isa lang, depende. And then the defense will also be given a chance to present their opening statement. And this is very important kasi this will dictate how each party will present their case. Kasi ito yung parang bibigyan mo na sila ng parang timpla or parang sneak peek ba or bird's eye view nung ano yung nakikita nila o ano yung kaso nila. Dagdag pa nito, iisa-isahin ng prosecution ang summary ng kanilang mga basihan at susubukang iparamdam sa publiko ang bigat ng mga akusasyon gaya ng betrayal of public trust at culpable violation of the Constitution. Layunin nilang ipakita na ito ay isang legal at constitutional na proseso ng accountability. Para kasi hindi mo lamang dapat ma-presenta ang legal arguments mo, kundi mag-come across ka rin doon sa Pilipino. Maintindihan nila kung gaano kabigat ang charges na ito. Maparamdam nila gaano kalalim ito na hindi lamang ito political na proseso, kundi ito isang legal at constitutional na proseso. Kasama rito yung accountability. Expectin mo doon iikot yan, accountability. Sa panig naman ng defense o kampo ng bise, ipapaliwanag nila kung bakit mahina ang articles of impeachment at igigiit na ang mga ito ay haka-haka, speculation o dala lang ng political na interes. On the part of the defense, dati, sa the part ng defense naman, ang gagawin nila dyan ay ilalatag ang mga defenses. Meaning, bakit mahina yung artikulo? Bibigyan nila ng sleeping, mahina yan dahil ganito. Ito ay hindi nila mapapatunayan ito. Ito ay haka-haka lamang. Ito ay speculation. Ito ay dala ng political na interest lamang. Asahan mo yung mga yan. Inaasahang dadalo ang maraming tao kabilang ang mga posibleng testigo na nais makita ang takbo ng proseso bagaman hindi sigurado kung magpipresenta na agad ng unang testigo sa unang araw. Sa ilalim ng rules ng Senado, hindi obligadong dumalo ang Vice Presidente basta't naroon ang kanyang mga abogado upang ituloy ang proseso. Binigyang diin ni Dean Salvador na mahalaga ang gagamiting lengguwahe sa unang araw. Mas mainam kung gagamit ng wikang Pilipino ang mga abogado upang mas direktang maintindihan ng mamamayang Pilipino ang mga technical na legal arguments. Gagamitin ba nila yung sarili natin wikang Filipino o gagamitin nila ang salitang Ingles o language Ingles? Bakit napaka-importante? Kasi ito ay babantayan ng maraming Pilipino. At dapat maganda, if they would want to come across, maganda siguro nga kung Filipino yung paraan ng kanilang pag-communicate. Dahil ito ang unang araw ng paglilitis, inaasahang napakataas ng interes ng publiko at marami ang tututok upang mapakinggan o mapanood ang mga argumento ng magkabilang panig. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Nananatili sa ilang lugar sa Maynila ang mga barikada na inilagay ng pulisya na kaugnay pa rin ang kilos protesta ng isang religious group. Ang mga commuter dumadaing na dahil sa malaking abala sa kanilang pagbiyahe ang mga nasabing barikada. Ito ang balita ni Benedict Samson live. Benedict, hanggang kailan mananatili ang mga inilagay na barikada dyan sa Maynila? Magandang gabi, Monica. Hanggang sa ngayon ay wala pang ang sinasabi ang Manila Police District kung hanggang kailan mananatili itong mga inilagay nilang barikada dito sa ilang kalsada sa Maynila. Kinailangan pang maglakad ng malayo si Florence Buensuceso para makasakay ng motorcycle taxi papasok sa kanyang trabaho.
Ito ay dahil nakapwesto pa rin ang container van sa Legada Street kung kaya't obligado siyang maglakad patungong Mendiola kung saan naghihintay ang motorcycle taxi na kanyang nabook. Ang hirap, abala sa trabaho. Sobrang abala sa trabaho. Hindi siya nakakatulong, lalo na sa mga pasahero na everyday pumapasok sa trabaho. And then, magubok kami, tulad niyan, wala kasi akong tagahatid ngayon. So, mahirap. Ganito rin ang karanasan ng estudyante na si Haija Relano. Kwento niya, dahil sa barikada, alas 5 pa lang ng umaga ay kinailangan na niyang umalis sa kanilang bahay para makaabot sa klase. Wala po kami nasasakyan, tapos nalilate po kami sa school. Gaya po kanina, nasakya po ako tapos kailangan ko pa maglakad para lang po makapunta dito sa Mendiola. Estimate po, umalis po ako ng 5, tapos nakarating po ako dito mga around magdi-7 na po. Bali start na po ng first subject namin, kaya late po ako. Mula kahapon hanggang ngayong araw, nananatili pa rin ang mga harang na tulad nito dito sa ilang kalsada sa Maynila. Kaya naman ang mga pampubliko at pribadong sasakyan ay kinakailangan munang humanap ng mga alternatibong ruta. Kaya naman ito ang idinadaing ng motorcycle taxi rider na si Jason Romano dahil kailangan pang humanap ng ibang daan para makaiwas sa abala. Laki ng epekto kasi alayong inikutan namin sir. Sobrang traffic doon, puno na doon hanggang dito. Bawal pa pumunta doon, nandun pa yung pick up ko sir. Kaya ang hirap. Galing pa doon sa may Dunkin. Kaya pupunta na dito, sir. Imbes na doon doon sana yung pick up, sir. Ayun, dito na siyang pupunta. Tinawagan ko na lang, yung tagal ko, ayaw ko pasok doon eh. Ayon naman kay Manila Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso, wala siyang ibinigay na direktiba sa Manila Police kaugnay ng ginagawang kilos protesta sa liwasang Bonifacio. Ngunit nakadeploy ang mga tauhan ng PNP at maging ng Manila Traffic and Parking Bureau para magsaayos ang daloy ng mga sasakyan. Medyo lang kami, traffic. And it's part of Manila. Pag nagpunta sila Lacha Recto, barado ang buong Moraita, apektado ang buong Espanya. Pag nagpunta sila sa Luneta, kung sino man to, across barado ang Luneta, Ayala, Sarado, and so on and so. Talaga very challenging ang Manila. Monica, depensa naman ng MPD kaya sila naglagay ng harang dito nga sa mga kalsada patungo dito sa Mendiola ay upang hindi na mauulit yung nangyari noong September 21, 2025 na kung saan nagkaroon ng gulo dahil malayang nakapasok yung mga mga ralista na nais pumunta nito. May salamat, Benedict Samson, live mula sa Caloocan City. Hindi binabaliwala ng palasyo ang mga kumakalat sa social media na umunoy banta ng paglusob sa Malacanang at iba pang tanggapan ng gobyerno. May paalala rin ang Malacanang sa nagsasagawa ng kilos protesta sa EDSA. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Ito po'y nakarating na. At kung ito man ay isang chismis, isang pananakot, hindi naman po ito isa sa baliwala lamang ng mga otoridad natin. Nakarating na sa Malacanang ang impormasyon na umano'y banta ng paglusob sa palasyo at iba pang tanggapan ng gobyerno. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, bagamat duda sila na may kaugnayan rito ang mga nagpoprotesta sa EDSA, hindi pa rin nila ipinagsasawalang bahala ito. Sino sa mga nagpoprotesta? Hindi naman po siguro at ayokong paniwalaan. Sa kabila nito, nagpaalala ang palasyo sa mga rallyista na mag-ingat at baka magamit sila ng mga nagpaplanong destabilisasyon laban sa gobyerno. Maging maingat din po sila at baka sila ay magamit ng ibang mga tao na ang naisin ay patalsikin ang Pangulo. But matagal naman na po na may nagnanais patalsikin ang Pangulo sa gobyerno, sa posisyon. So, hindi ito bago. So, handa naman po ang gobyerno para dyan. Sa pagdalo naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa anibersaryo ng Philippine Air Force, hinimok nito ang mga sundalo na manatiling tapat sa konstitusyon. Lagi niyang unahing pangalagaan ang mamamayan at ipagtanggol ang demokratikong institusyon. As your Commander-in-Chief, I encourage you to continue upholding the highest standards of professionalism, discipline, and integrity. Above all,
remain faithful to your constitutional duty to protect our people and defend the democratic institutions that safeguard our freedoms. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Samantala, nakatakda ng umalis ngayong gabi si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. papunta sa bansang Canada para sa 4 na araw na official visit. Makikipagpulong ang Pangulo kay Canadian Prime Minister Mark Joseph Carney upang talakayin ang iba't ibang kooperasyon ng dalawang bansa. Inaasahan din ang paglalagda sa ilang kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at Canada. May ilang mga formal frameworks of cooperation at iba't ibang kasunduan ang inaasahang ilalabas sa pagbisita ng Pangulo, lalo na sa mga area ng energy, natural resources, trade and investment, labor and migration, tourism, culture and the arts. Sa ibang balita, naaresto na ng mga kawani ng pulisya nitong Martes ang 3 itinuturong salarin sa pagdukot at pagpatay sa dating vice-alkalde ng bayan ng Abuyog sa Leyte at anak nito. Kasunod nito, itinuturing na ng Philippine National Police na sarado na at nalutas na ang kaso. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Inaamin nila na they were the indeed sila yung gumawa ng krimen at may mapapansin ka sa kanilang aura na somehow medyo may regret, may pagsisisi at sinabi pa nila na ito mula sa kanilang bibig ay pinagplanuhan nila. Sa masukal na bahagi ng bangin na ito sa Silago, Southern Leyte, natagpuan ang bangkay ng dating vice-alkalde ng Abuyog, Leyte na si James Bohol at anak na si Carlo James kahapon. Ang mag-amang Bohol, itinapon ng 3 suspect matapos na patayin. Sabado, June 27, nang dukuti ng mga suspect ang mag-ama sa warehouse nila sa Mayorga, Leyte. Ayon kay Philippine National Police Anti-Kidnapping Group Director, Police Brigadier General Edwin Valles, inamin ng mga suspect na pinagplanuhan nila ang ginawang krimen. Pinukpok po nila ng matigas na object, believed to be a dumbbell. Pinukpok hanggang nawalan ng malay. Hinanap ang mga biktima ng kanilang mga kaanak sa pamamagitan ng pagre-report sa pulisya at pagpo-post sa social media. Kahapon ng umaga, June 30, natagpuan ang bangkay ng mag-ama sa bangin sa bahagi ng barangay Imelda, Silago, Southern Leyte. Hindi naman tumigil ang mga otoridad hanggat hindi nahuhuli ang mga suspect na sinasabing nakatakas na patungong Metro Manila. Sinasabing sumakay sa silver na getaway car ang mga ito, ngunit iniwan ito sa Pasay, Samar at nagpalit ng sasakyan. Sumunod na ginamit nila ay ang isang kulay gray na pickup truck. Habang papatakas, nahagi pa sila ng mga closed-circuit television camera sa kanilang dinaanan. Kinalaunan, iniwan din nila ang pickup sa Sariaya, Quezon. Kagabi, tuluyan na silang natundo ng mga otoridad sa Pasay City. Ang mga suspect ay may edad na 27, 24 at 30 taong gulang. Maliban po doon sa kanilang revelation, ito'y umaangkop doon sa GPS system ng rental vehicle because they rented the getaway vehicle, a certain Mitsubishi Mirage model na nag-a-appear po doon sa system nila, kaya yun po yung ating sinundan. Nasa kustodiya na ng PNP Anti-Kidnapping Group ang 3 suspect at nakataktang dalhin sa Leyte para sa pagsasampa ng kasong kidnapping at double murder. Sinabi pa ni Brigadier General Valles na magkasosyo sa negosyong mantika ang isa sa suspect at ang dating vice mayor. Lumalabas aniya na mayroong utang ang suspect sa biktima na isa sa tinitingnan nilang motibo sa krimen. Accordingly, ang negosyo po nila ay about sa mantika, oil, cooking oil. Milyon ba ang pinag-uusapan nating pera na utang? Hindi ko po masabi pero sa pagkakasabi po, pagkakakwento niya, yung cheque na about na ibabayad niya is amounting to 550,000 and I am not certain as to the totality ng kulang niya or utang niya. Pero initially may ino-offer siyang cheque. Itinuturing naman ng PNP na lutas na ang kaso
matapos na maaresto ang mga suspect. As to the criteria po ng case solved and cleared ay yes po, because they are now being documented and processed at they were given their counsel of their own choice. Nandyan po ngayon, sila po yung nag-request nun at undergoing na po sila ng extrajudicial confession process. And with this po ay tingin ko po ay ito ay eventual madodocument ng territorial unit na mapa-file na nila yung case. At all accounted for din po yung mga nasabing involved na suspect. So kompleto po silang tatlo. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinatawan ng Quezon City Regional Trial Court Branch 225 ng reklusyon perpetua na walang parol ang 7 sa 11 individual na sangkot sa pagdukot sa Filipino-Chinese businesswoman noong September 2, 2025 sa Quezon City. Kabilang sa 7 napatunayang guilty ay ang 3 dating sundalo na kinabibilangan ng 2 Marines at 1 Army. Hindi naman napatunayang guilty sa kaso ang 4 na iba pa. Ginamit po ng grupong ito ang isang mapanlinlang na modus operandi, ang maging empleyado ng kanilang target na biktima. In this case, naging insider sila, nag-post sila as security and driver. And kalaunan sila din po ang plumano sa pag-kidnap dito sa kanilang biktima. Ayon sa PNP Anti-Kidnapping Group, matapos dukutin ang negosyante ay itinago ito ng 9 na araw sa Laurel, Batangas habang nangihingi ng ransom money sa pamilya ng biktima. Ligtas itong na-rescue ng mga otoridad noong September 11, 2025 nang dalhin siya ng mga sospek sa isang bangko sa Quezon City upang mag-withdraw ng pera. Naaresto sa araw na iyon ang 3 sa mga abductors habang ang 8 iba pa ay nahuli sa mga follow-up operation. Ikinatawa naman ng pamunuan ng pambansang pulisya ang desisyon ng korte. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo. Ihahatid ng ating global correspondent na si Jack De Ocampo na nasa Chester, United Kingdom. Yes, magandang gabi naman sa iyo dyan sa Pilipinas. Posibleng hindi na matapos ang 60 araw na panahong itinakda sa US-Iran Memorandum of Agreement dahil sa hindi humuhupang tensyon sa magkabilang panig. Kasunod ito ng magkakasalungat pa ring pahayag ng Amerika at Iran sa pagitan ng sensitibong negosasyon sa teknikalidad ng kasunduan. Ito ang balita ni Noel Poliarco. Pinag-iisipan na ni United States President Donald Trump ang muling magbalik sa all-out war laban sa Iran. Ayon sa ulat, nakipagpulong umano ang US leader kina Pentagon Chief at US Secretary of War Pete Hegseth at sa chairman ng Joint Chief of Staff na si General Dan Kane upang konsultahin ang mga ito kung kailangan na bang abandonahin ang negosasyon sa Iran at ituloy na lang ang pag-atake. Gayunman, batay umano sa resulta ng konsultasyon, pinili ni Trump na ituloy muna ang pakikipagdiplomasya sa ngayon. Hintayin na lang muna aniya na matapos ang August 18 na siyang deadline ng 60-day period na technical negotiations para sa pinal na kasunduan sa pagitan ng dalawang bansa. Samantala, sa isang panayam ay sinabi ni Iran Parliament Speaker Mohammad Bagher Ghalibaf na nakahanda silang bumalik sa bakbakan kung hindi tutupad ang Washington sa nilalaman ng Memorandum of Agreement. Dagdag pa nito, walang pinal na kasunduan kung hindi muna maipatutupad ang ilang probisyon o clauses sa MOU. Ang Clause 1 o ang ganap na pagtigil ng pag-atake sa lahat ng mga kaalyado lalo na sa Lebanon. Clause 4 o ang ganap na pag-aalis ng US blockade. Clause 5 o ang buong otorisasyon sa Iran na pamahalaan sa loob ng 60 araw ang ligtas na paglalayag sa Strait of Hormuz. Clause 10 o ang pagbawi sa lahat ng sanctions sa Iran.
crude oil at ang Clause 11 o ang pagsasauli sa mga frozen assets ng Iran. Batay sa nilagdaang kasunduan, epektibo ang pagpapatupad ng mga nasabing probisyon noong araw mismo na nilagdaan ito noong June 18. Ayon kay Galibaf, nakasuporta sila at sumunod sa mga detalye ng kasunduan maging sa mga inaasahang pakikipagpulong. Gayunman ang paglabag lalo na sa ceasefire ay dapat lang na may kaukulang tugon bilang depensa sa nangyaring pag-atake sa Bahrain at Kuwait. Sa kanyang pinakahuling pahayag, sinabi ni Iran President Masoud Pezeshkian na ang isang agreement o kasunduan ay kailangan ng mutual na unawaan ng magkabilang panig. Tutupad aniya sila kung tutupad rin ang Amerika. Binigyang diin ni Speaker Galibaf na nakasubaybay sila sa araw at gabi sa sitwasyon sa Lebanon upang matiyak lang na hindi sila lalabag sa MOU. Ngunit kung hindi aniya handa ang Amerika na sumunod sa napagkasunduan, handa sila na muling makipaglaban. Noel Poliarco, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mag-aangkat na ng langis ang Russia. Ito ang pahiwatig ni Russia Press Secretary Dmitry Peskov sa gitna ng nararanasang kakulangan sa supply sa halos lahat ng panig ng bansa. Ito ang balita ni Bradley Robuza. Lumalala na ang problema ng Russia sa langis kasabay ng pagpapatupad ng mga hakbang na lalong ikinagagalit ng mga Russian. Sa pinakahuling ulat, isinara ng Russia ang 7 linya ng tren sa border ng Finland, Estonia at Latvia simula July 1. Ibig sabihin, hindi na maaring makalabas at makapasok ang sinumang tao, anumang uri ng sasakyan at kargamento sa nasabing mga border. Ang kautusan ay alinsunod sa kautusan na nilagdaan ni Russian Prime Minister Mikhail Mishustin kasabay ng pagpaparating ng kalatas sa kabisera ng Helsinki, Tallinn at Riga. Walang ibinigay na dahilan o hangganan ang nasabing kalatas. Bukod dito, kinumpirma naman ni Russian Press Secretary Dmitry Peskov na naghahanap ngayon ng ibang bansa na posibleng mapag-aangkatan ng langis ang Russia upang mapunan ang domestic shortages. Isang hakbang nakakatuwa para sa itinuturing na world's largest natural gas reserves at pangalawa sa pinakamalaking oil exporters sa mundo. Ang kakulangan sa supply ng langis ay lubhanang nararamdaman ng mga Ruso. Вот смотрите, вон там заправка Лукойл, а вот это очередь за бензином. Может, в курсе, что происходит в Москве? Ни одной заправки с сотым бензином, Роснефть вообще вся закрыта, перекрыта. Upang matugunan ang mahabang pila sa mga gasolinahan, nagpapatupad na ngayon ng malawakang fuel rationing ang pamahalaan, pagban ng Russian oil export at pagbebenta ng mababang uri ng krudo o dirty fuel. Kasabay ng krisis, tuloy-tuloy naman ang pag-atake ng Ukraine sa mga teritoryong sakop ng Russia, partikular na pinupuntirya ang mga planta ng langis. Bali-balita na rin na nag-iisip ng sumuko ang ilang tropa ng Russian military dahil ang kakulangan sa langis ay nagpapabagal sa galaw ng mga nasa frontline ng gyera. At habang nasa krisis ang Russia, nagpapalakas naman ang Ukraine upang lalo itong padapain sa gyera. Ayon sa isang kilalang American author na si Anne Applebaum, walang ibang gusto si Putin kundi gawing isang Russian state ang Ukraine, kaya't hindi talaga ito susuko hanggat hindi niya napananalunan ang laban. Putin doesn't want to end the war. He wants to win the war. And to him, winning still means the same thing it always meant. It means occupying Ukraine, making Ukraine into a satellite of Russia. There isn't really a deal right now that can be done with him. The only way you could do a deal with him would be to convince him that he can't win. The only way to do that is through military pressure, sanctions, and so on. Sa pinakahuling ulat, lumagda ang Ukraine ng kasunduan sa Sweden upang makabili ng 16 na Gripen E fighter jets na magagamit laban sa mga drones, cruise missiles at anumang aviation capabilities ng Russia. Makailang beses nang nanawagan si Ukraine President Volodymyr Zelensky kay Putin ng dialogo upang tapusin na ang gyera. Subalit patuloy naman sa pagmamatigas ang presidente ng Russia. Вже усі пропозиції ми дали, щоб цю війну завершити. І Росія щоразу відмовляється. Напередодні прозвучало знов чітке бажання Росії воювати. Отже, треба якнайбільше перешкод для бажання воювати далі. Bradley Robuza,
UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tumas pa ang bilang ng mga natagpuang labi ng mga biktima ng dalawang malakas na lindol sa Venezuela. Mula sa mahigit 1,400 na individual nitong Martes, nadagdagan ito na umaabot na sa ngayon sa 1,900 na mga nasawi. Sa Laguardia, nagpatong-patong na ang mga kabaong dahil nagkukulang na ang espasyo. Sa ngayon, aabot na sa 30 bansa ang nagpadala ng tulong at emergency units para sa ginagawang search, rescue, and retrieval. Daragdagan ng Vietnamese government ang incentives sa mag-asawang nais pang magkaroon ng higit sa isa o dalawang anak. Ayon sa pamahalaan, tumatanda na ang kanilang populasyon at maraming resources ang hindi nila nagagamit. Nakasaad sa bagong population law na entitled sa 6 hanggang 7 buwang maternity leave ang mga ina na ipinagbubuntis ang pangalawa at kasunod pang anak. Bukod dito, libre ang lahat ng prenatal screenings at may cash bonus din. Ang nasabing pagbabago ay 1 taon matapos i-abolish ng communist government ang two-child policy nito. Napatayo sa tuwa si Mexico President Claudia Sheinbaum Pardo nang mapagwagian ng Mexican national team ang FIFA World Cup knockout game. Kitang-kita ang buhay na buhay nilang suporta at ang proud moments para sa kanilang koponan sa prestigyosong World Soccer Tournament. Thank you for defending our colors with passion and for making the entire country celebrate together. May the goal shout and ring out loud, long live Mexico. Yan ang sabi ni Presidente. At nagpasalamat naman si President Pardo sa Team Mexico sa pagbibigay ng karangalan sa kanilang bansa. Ang makasaysayang pagkapanalo ng Mexico ay kauna-unahang makalipas ang 40 taon. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Chester, United Kingdom, ako si Jack De Ocampo. Magandang gabi. Palabas na sa Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Henry. Alas 4 ngayong hapon ay namataan ito ng Pag-asa sa layong 315 km sa kanluran ng Dagupan City, Pangasinan. Binawi na rin ng ahensya ang anumang wind signal sa anumang bahagi ng bansa. Gayunman, may bagya pa rin itong epekto sa Zambales at Bataan na makararanas ng papulupulong pag-ulan. Dahil naman sa habagat ay makararanas ng pag-ulan ng mga lugar sa Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, gayon din sa Cavite, Batangas, Occidental at Oriental Mindoro, Romblon, Palawan, Basilan at Tawi-Tawi. Ang Metro Manila naman ay magkakaroon ng bagyang maulan hanggang sa maulap na papawirin na may papulupulong pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. May mga nakahanda ng contingency measures sa Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS kung patuloy na bababa ang level ng tubig sa Angat Dam. Ayon sa Pag-asa, 2 hanggang 3 bagyo ang kailangan para muling tumaas ang tubig sa dam. Kung bababa pa sa critical na level ang Angat Dam, kukuha muna ng tubig mula sa Wawa Dam sa Rizal. Ito ang balita ni JP Nunez. Kailangan po natin na ma-activate po yung ating pong tinatawag po ng mga contingency at mitigating measures po natin at ma-maximize po natin ito. Linggo-linggo nang nagpupulong ngayon ang Angat Technical Working Group bunsod ng patuloy na pagbaba ng level ng tubig sa Angat Dam. Ang Technical Working Group ay binubuo ng Metropolitan Water Works and Sewerage System, National Water Resources Board, Napocor, Pag-asa at mga water concessionaire na Maynilad at Manila Water.
Sa huling datos kaninang umaga, nasa 159.90 meters na lang ang level ng tubig sa Angat Dam. Bumaba pa ito ng 0.05 meters mula sa 159.95 meters na datos kahapon. Mas mababa na ito sa critical level ng Angat Dam na 160 meters. Ang Angat Dam ang pinagkukunan ng nasa 70% ng supply ng tubig sa Metro Manila. Ayon kay MWSS spokesperson, Engineer Patrick Dizon, taon-taon namang inaasahan ang pagbaba ng level ng tubig sa Angat Dam, kaya may nakahanda na silang contingency measures upang hindi kapusin ng supply ng tubig sa Metro Manila. Kabilang dito ang pagkuha ng supply ng tubig sa Wawa Dam sa Rizal na sinimulang mag-operate noong 2024. Isa din po sa inaprubahan ng MWSS Board of Trustees ang pagkuha po ng tubig sa Wawa Dam sa Rizal na ngayon po ay kaya na po makaprovide po ng 710 million liters per day. Bukod dito, inaasahan din ng MWSS ang pagtatapos ng 6 na mga bagong water treatment plant kabilang ang mga nasa Cavite, Pasay at Laguna Lake. Makapagdadagdag din ito ng higit 400 million liters per day sa supply ng tubig sa Metro Manila oras na matapos. Sa ngayon, patuloy na nananawagan ang MWSS sa publiko na makiisa sa water conservation effort o pagtitipid ng tubig. Ito'y dahil sa posibleng maging epekto ng Super El Nino na maaaring tumagal hanggang sa susunod na taon. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tinalo ng Filipina tennis ace na si Alexandra Ayala ang Mexican player na si Renata Zarazua sa unang sabak nito sa Wimbledon Grand Slam Championships. Siya ang kauna-unahang Pilipina na nakapasok sa sikat na tennis tournament. Uusad si Ayala sa second round ng torneo at posibleng makaharap ang veterana at dating world number 1 na si Serena Williams. Posible rin namang makaharap niyang muli ang dumaig sa kanya sa 2025 Eastbourne Open Finals na halos kaidaran lang niyang si Maya Joint ng Australia. Si Ayala ang unang Pilipino na nakapasok sa 32-player Grand Slam seed ng World Tennis bilang 29th seed. May pananagutan ang tsuper ng isang jeep sa Muntinlupa City nang mabugbog ang sakay nitong pasahero sa insidente noong nagdaang linggo. Paliwanag ng Land Transportation Office, pangunahing prioridad ng public utility vehicle drivers ang maingatan ang kanilang mga pasahero. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Kumalat ang video na ito sa social media kung saan pinagsusuntok ng isang lalaki ang dalawang senior citizens na sakay ng pampasaherong jeep sa Muntinlupa City noong nakaraang Miyerkules. Habang umiiyak at nanginginig sa takot ang iba pang mga pasahero dahil sa kaguluhan sa loob ng jeep. Bagaman nakakulong na ang suspect, inihayag ng Land Transportation Office o LTO na iniimbestigahan na rin nila ang insidente, partikular na ang driver ng jeep. Paliwanag ni LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilao, hindi lang dapat manibela ang hawak ng mga tsuper. Kung ikaw yung driver ng public utility, hawak mo yung mga pasahero mo, pananagutan mo sila eh. Kung meron mang mga pasaway na pumasok doon, nanakit doon, obligado mo yan na i-assiste, tulungan. Itabi mo, kung maaari, tumawag ka ng pulis, tumawag ka ng enforcers o barangay para lang may alis mo yung tao na maiwas doon sa mga manakit. At kung wala naman yon, being ikaw ang driver, tulungan mo naman yung pasahero mo. Ayon kay Asek Lacanilao, maglalabas sila ng show cause order laban sa driver at operator ng sangkot na pampasaherong jeep. May pananagutan ng driver dyan. Kasi iimbestigahan natin kung wala siyang ginawa, hindi siya gumalaw. Right. Oo, kasi
safety ng pasahero yung nalagay sa alanganin. Binigyan din ng LTO chief na lahat ng pag-iingat ay dapat gawin ng mga tsuper para sa mga pasahero. Partikular na dito ang pagmamaneho ng maayos at siguraduhing ligtas sa mga taong sakay nila. Yung safety ng pasahero parating primary priority ng mga driver natin. Kaya yung pag-iingat sa kanila sa pagmamaneho nila, kaya nga nag-propose din tayo yung speed limiter na yan na matagal nang nakabinbin, tumatakbo na para ma-prevent yung mga aksidente o anumang pwedeng mangyari dun sa tao. So buhay kasi yung dala-dala ng mga driver natin na PUV. Handa namang tulungan ng National Commission on Senior Citizens o NCSC ang dalawang matandang nasugatan sa insidente. Ngunit sinabi ni NCSC Chairperson and CEO Attorney Merceditas Gutierrez, kailangan pag-aralan ang kasapatan ng mga safety protocol sa mga pampublikong transportasyon. Tingnan natin kung ano magiging kasunduan natin with LTO. At ang mga drivers din, kailangan siguro maging aware sila pagka may ganyan. Dapat huminto at alamin kung anong nangyayari sa kanyang mga pasahero. Siguro kailangan din maturuan sila kung paano magre-react sa mga ganyang pangyayari sa loob ng jeep o sa loob ng bus na pwede din sa bus mangyari yan. Dito sa Quezon City, ilang hakbang naman ang ipinahagi ng Traffic and Transport Management Department o TTMD upang mapanatili ang ligtas na pagbiyahe ng mga commuter. Ayon kay TTMD Head Dexter Cardenas, mayroon silang koordinasyon sa mga operator at driver ng mga pampasaherong sasakyan. Nagkakandak tayo ng seminar with them about road safety. So yun yung pinaka-basic talaga is yung engagement with them, collaboration with operators and drivers para mayroon silang primordial job or commitment doon sa road safety ng kanilang mga pasahero. Not only about following traffic rules and regulations but also to cater yung safety ng kanilang mga pasahero na kanilang pinaghahanap buhayan. Kaugnay naman ang nangyari sa pampasaherong jeep sa Muntinlupa City. Sa araw-araw anya na pagdaan nila sa mga lugar ay dapat alam ng mga tsuper kung saan at sino ang mga taong may masasamang binabalak sa mga pasahero. Unang-una, yung mapagmatsyag dapat yung drivers na pag nakita niyo yung mga ganun yung sasakay nila, they have to prevent them from getting in o sumakay sa kanilang mga sasakyan. And if ever na nagpumili, dapat ihinto na niya magkusa yung driver na siya yung magpababa doon sa taong may balak na masama. Bukod dito, sinabi ng QC-TTMD Chief na mahalaga ang visibility o pagtatalaga ng mga law enforcer, pangunahin na ang mga pulis, lalo pa sa mga matataong lugar. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa ibang balita, idineklara bilang Sorbetes Capital ang Barangay Anilao sa bayan ng Pavia sa Iloilo Province. Ito ay pagkilala sa dekada ng tradisyon ng lugar bilang pinakamalaking producer sa bansa ng popular na homemade ice cream at pagpaparangal naman sa dedikasyon ng mga lokal na sorbeteros. Base sa datos, halos lahat ng pamilya sa lugar ay mayroong sorbetero. Kaya naman sa ilalim ng inaprubahang ordinansa, maglalaan ng 500,000 pesos kada taon ang provincial government para suportahan ang local sorbetes industry sa lugar at para sa taunang selebrasyon ng Sorbetes Day sa bayan ng Pavia. Samantala, higit pa sa masarap na kape ang inihahain sa isang orchidarium sa loob ng Burnham Park sa Baguio City dahil ilan sa mga nagtatrabaho doon ay mga persons with disability o PWD. Anila isang pagkakataon para sa kanila ang trabaho sa cafe para maipakita ang kanilang kakayahan. Ito ang balita ni Grace Doctolero. Of course, alam naman natin na mahirap kami maghanap ng trabaho lalo na pag tinignan kami physically. So, malaking bagay po na nabigyan kami ng opportunity na magtrabaho rito dahil nakakatulong sa
sa aming pamilya, lalo na sa akin. Dahil ako yung baker, at least malaking dagdag na earnings sa aming mag-asawa para sa allowance ng anak. Pinapatunayan ng Orchidarium Cafe na hindi hadlang ang kapansanan para magkaroon ng hanap buhay at makapagbigay ng maayos na serbisyo sa mga customer. Pinapatakbo ang cafe ng mga persons with disabilities sa ilalim ng Baguio City Persons with Disability Consumers Cooperative. Kabilang sa mga nagtatrabaho rito ang mga may orthopedic disability at mga deaf o hard of hearing na nabigyan ng pagkakataong magkaroon ng matatag na hanap buhay. Isa si Maria Luisa Baybay sa mga nabigyan ng pagkakataong makabalik sa pagtatrabaho matapos magkaroon ng kapansanan dahil sa aksidente. Bukod sa pagtitimpla ng kape at pagluluto ng mga pagkain, nagiging daan din ang cafe para magkaroon ng regular na kita ang mga PWD at makatulong sa kanilang mga pamilya. Ang PWD na si China, nabigyan ng pagkakataong magtrabaho sa cafe. May sweldo din po. Malaking bagay ito. Sa kasalukuyan, 7 PWD ang bumubuo sa Orchidarium Cafe. Sila ang naghahain ng kape, mga cake, breakfast meals, pansit at iba pang pagkain na patuloy na tinatangkilik ng mga bumibisita sa Orchidarium. Pero higit sa mga pagkain, ang pinakamahalagang inihahain nila ay ang mensaheng kaya ring magtagumpay ng mga persons with disabilities kapag nabigyan ng pantay na pagkakataon. Pag mahal mo po yung trabaho mo, lahat ng gagawin mo, malalasahan nila. Dahil sa pagmamahal, may kahalong pagmamahal yung ginagawa. Ramdam din ng mga customer ang sipag at dedikasyon ng mga PWD na naglilingkod sa cafe. Masaya po ko kasi meron na pong ganyan ngayon. Kasi ako po kasi meron akong kapatid na 2 ring PWD. Tapos masaya po ako kasi at least kahit papaano nabibigyan na rin ng mga chances yung mga PWD para makapag-trabaho or mag-earn din po para sa kanila. Goods naman po, just like na normal lang din po na mga tao, na normal din na kagaya natin. Sa bawat tasang kape na inihahain at bawat customer na napagsisilbihan, mas lalong napapatunayan na ang tunay na sukat ng isang tao ay hindi ang kanyang kapansanan, kundi ang kanyang sipag, talento at pagnanais na makatulong sa pamilya at sa komunidad. Grace Dr. Lero, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isa sa madalas maapektuhan na bagyo, pagbaha at iba pang kalamidad ang lalawigan ng Pampanga. Kasabay ng paggunita sa National Disaster Resilience Month, ipinakita ng mga lokal na pamahalaan ang kanilang mga programa, kagamitan at kakayahan sa pagtugon sa mga kalamidad at sakuna bilang proteksyon sa mga komunidad. Ito ang balita ni Leslie Wirem. So we are experiencing on an average more than 20 tropical cyclones a year. And due to its sloping topography, ang city of San Fernando, mababa po kasi siya sa bandang south at mataas siya sa bandang north. So we are very much highly susceptible to flash flooding. No? So yun po yung mga pinaghahandaan natin ngayon na in terms ngayong panahon ng tag-ulan. Isa sa mga palaging apektado ng bagyo at pagbaha ang lalawigan ng Pampanga dahil sa lokasyon nito sa Typhoon Belt ng Pilipinas. Kaya naman highlight sa pagdiriwang ng National Disaster Resilience Month ngayong Hulyo 2026 ang mga programa sa Disaster Risk Reduction and Management. Layunin nito na maipakita ang iba't ibang kakayahan sa pagliligtas at pagtugon sa anumang uri ng emergency, kasabay ng pagpapalawak ng kaalaman ng mga mamamayan sa mga panganib sa kanilang kapaligiran at kung paano ito paghahandaan. In times of emergencies, no, yung ating mga taong pinadadala, nagre-responde ay trained, no, capable, no, at well-equipped na mga responders po for our mga kababayan. Sa antas ng mga barangay, may mga barangay DRRM committees naman na nakatutok sa paghahanda sa kalamidad. Mayroon din sa mga paaralan at sa iba't ibang establishmento ng mga disaster management committees na regular na sumasailalim sa mga pagsasanay upang matutunan ng wastong pagtugon sa iba't ibang uri ng hazard.
Pinapaalalahanan din ang mga nakatira sa mababang lugar na magtaas ang kanilang mga gamit o agarang lumipat sa mas ligtas na lokasyon kapag may banta ng pagbaha. Ngunit maliban sa bagyo at baha, isa rin sa mga pangunahing pinaghahandaan ang posibleng malakas na lindol o ang tinatawag na The Big One. Bagaman walang nakatalang aktibong fault line sa Pampanga, maaari pa ring maapektuhan ito ng paggalaw ng mga kalapit na fault systems. Top 2 hazard is the ground shaking o yung earthquake, no? Kaya while wala pong fault line in the city of San Fernando or in the province of Pampanga na nakamap, no? Dahil sa ating proximity sa mga major fault lines, no, like of course yung pinaghahandaan po natin is the big one or yung posibleng paggalaw ng West Valley Fault, no. Meron din tayong katabing iba pang mga fault lines like the Digdig Fault, Zambales Fault, Philippine Fault Zone, among others. Kahit alin po sa mga yan ang gumalaw, may mararamdaman at mararamdaman din po natin. Isa sa mga tampok sa static display ng lungsod ng San Fernando ang Mobile Earthquake Simulator, kung saan maaaring maranasan ng mga bisita ang iba't ibang antas ng pagyani. Sa pamamagitan nitong Earthquake Simulator, mararanasan natin ang lakas ng lindol. Gaya na lamang nitong intensity 5, maaaring makatayo ka pa. Pero pag kumabot na to ng intensity 8, kaya nang naranasan mo sa Sarangani at General Santos City. Dahil sa paglakas ang pagyani, ay maaaring hindi ka na makadaya. Ipinaalala rin ng mga otoridad na kapag nagsimulang lumindol, dapat agad isagawa ang duck cover and hold. Matapos ang pagyanig, hindi dapat gamitin ang mga elevator at sa halip ay gumamit ng mga hagdanan sa ligtas na paglikas. Dapat din umanong may malinaw at nakamarkang mga exit points ang mga gusali upang magabayan ang mga tao sa oras ng emergency. Responsibilidad din ng mga building administrators na magkaroon ng maayos na evacuation system para sa kanilang mga tenants at occupants. Mahalaga rin ang pagpapalakas ng mga kakayahan sa high-angle rescue at iba pang espesyalisadong operasyon sa pagliligtas. Kabilang sa mga itinambok na kakayahan sa static display, ang Mobile Earthquake Simulator, Collapse Structure Search and Rescue or Rescue Radar, High-Angle Rescue, Crashed Vehicle Extrication and Rescue, Water Search and Rescue, at Emergency Medical Services. Leslie Widem, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Matanong ko nga po kayo, gaano na po katagal yung unan na ginagamit nyo? 1 taon, 3 taon, o 5 taon, o mas matanda pa sa anak nyo? Kung ang sagot nyo ay matagal na, baka gusto nyo marinig to. Habang ginagamit natin ang unan gabi-gabi, unti-unti itong naiipunan ng alikabok, dead skin cells, pawis, at dust mites. Ang dust mites ay maliliit na organismong hindi natin nakikita ng mata at mahilig silang tumira sa mga unan, kutsyon at kumot. Kaya kung madalas kang bumahing paggising, barado ang ilong o may allergies, posibleng may kinalaman din ang unan mo. Ayon sa maraming sleep at hygiene experts, karaniwang inirekomenda na palitan ng unan kada 1 hanggang 2 taon depende sa uri at kondisyon nito. Pero kahit wala pang 2 taon, may mga senyales na dapat mo na itong palitan. Halimbawa, lubog na yung gitna, nawawala na yung support sa ulo at leeg, may kakaibang amoy kahit nalabhan na, o nagiging bukol-bukol na yung laman. Dahil tandaan natin, halos 1/4 ng buhay natin ay ginugugol sa pagtulog. Kaya kung aalagaan natin ng cellphone na hawak natin buong araw, baka panahon na ring tingnan ng unan na ginagamit natin gabi-gabi. Ikaw, ilang taon na yung unan na ginagamit mo ngayon? Sana po may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpo ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan.
Narito ang ating mga naging kausi ngayong araw ng Miyerkules. Salamat po at shout out kina Ruby Lavarias, Cloyd Ngalides at Dante Domingo. Maraming salamat din kina Kirk Peregrino, Carl Serrano at Rod Balunzo. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Awit 46:10 na nagsasabi, "Kayo ay magsitigil at kilalanin ninyo na ako ang Diyos. Ako'y magbubunyi sa gitna ng mga bansa. Ako'y magbubunyi sa lupa." At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan, paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang